Magandang gabi po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng ating midweek encounter with God at ang ating pong verse na pagbubulay-bulayan sa gabing ito ay mula sa 1 chapter 13 verse 15. Ang sinasabi po, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Pang sama-sama kami, Panginoon, na makinig ng iyong mga salita at magbulay ng mga ito. Tulungan mo kami, Panginoon, bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo upang maunawaan po namin ng lubos ang iyong mensahe para sa amin sa gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Anong halimbawa ang tinutukoy ng ating Panginoon sa verse na ito? Ang verse po na ito ay nakapaloob sa istoryang hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad mula po sa 1 chapter 13 verses 3 to 17. Sabi po, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hinding-hindi niyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo, dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Upang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ganoon nga ako. Kung ako nga ang Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Bakit may paghuhugas ng paa? Sapagkat alam natin na noon ang mga tao ay naglalakbay ng nakasandalyas lamang. Wala namang sasakyan na magpoprotekta sa kanilang mga paa sa alikabok, sa dumi. Ito ay isang act of hospitality ng may-ari ng bahay ng kanyang mga alipin ay huhugasan ng paa ng kanyang mga bisita. Kaya't nagulat ang mga alagad, higit si Simon Pedro, na si Jesus ang maghuhugas ng kanyang paa. Ngayong tayo ay nakapaloob sa pagbubulay-bulay sa panahon ng Kwaresma, isang mensahe ang nais ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Tayong mga Kristiyano, our aim is to be Christ-like. Amen po ba? Tayo na mga nais sumunod kay Jesus ay kailangang maging handa na mamuhay ng katulad niya. Sabi nga po sa Filipos chapter 2
verses 4 to 8. Ganito po ang sinasabi. Filipos chapter 2, verses 4 to 8. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kung tatanungin ko ang aking sarili, nabubuhay ba ako upang maglingkod? O isinama ko ba sa purpose ng aking buhay ang maglingkod, hindi lamang sa Diyos, kundi ay magsilbi din para sa iba? I believe that God is calling us all to a ministry. God is calling us all to serve. But in order for us to serve, kailangan sundan natin ang halimbawang ipinakita ng ating Panginoon. Pagpapakumbaba. Isang bagay na ipinapanalangin nating matutunan. Sabi ni C.S. Lewis, humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Hindi ito pagbaba ng tingin sa ating sarili, ngunit higit ay tinitignan mong mahalaga rin ang pangangailangan ng iba at nangangahulugan din na maaring darating ang mga pagkakataon na kailangan mong kalimutan ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan upang maibigay ang paglilingkod na kinakailangan. Ang pagpapakumbaba ay maaring nasa itaas ka o nasa mataas na posisyon ka, ngunit marunong kang yumuko upang buhatin ang kapwa mong nangangailangan. Sa pagtatapos, isang paalala ang sinasabi sa atin na sa ating panahon ng pagbubulay-bulay, panahon ng prayer and fasting ngayong Lenten season, let us humble ourselves before the Lord and get strength from the Holy Spirit to give us a heart that serves willingly, a heart that serves humbly, a heart that serves with love, like our servant King, Jesus. Pagpalain po tayo sa pagkakarinig ng mensaheng mula sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Aming Panginoon, salamat sa halimbawang ipinakita mo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay patuloy na makasunod sa yapak na pinakita mo sa amin, Panginoon, kung paano kaming magiging lingkod mo at kung paano kami maging lingkod ng aming kapwa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong may pagpapakumbaba. Bigyan mo kami ng pusong marunong magmahal at makita ang pangangailangan ng aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, at patuloy na gamitin sa iyong ministeryo ng paglilingkod, hindi lamang sa loob ng church, higit sa lahat, sa labas nito, Panginoon, upang ang mga tao, Panginoon, ay patuloy na maranasan ang iyong pagmamahal sa pamamagitan namin. Marinig nila ang mabuting balita ng iyong pagliligtas at pagmamahal sa pamamagitan namin. Salamat, Panginoon, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
From heaven you came, helpless babe, entered our world, your glory veiled, not to be served, but to serve, and give your life that we might live. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. There in the Garden of Tears, my heavy load He chose to bear. His heart with sorrow was torn, yet not my will, but yours, He said. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Come see His hands and His feet, the scars that speak of sacrifice, hands that flung stars into space, to cruel nails surrender. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. So let us learn how to serve, and in our lives enthrone Him, each other's needs to prefer. For it is Christ we're serving. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. The servant